May hugot na malalim, may hugot na mababaw, may hugot na makabuluhan, may hugot na patuloy na pinag-uusapan. Ano man ang iyong hugot, ilahad na yan sa Hugot Radio, kasama si DJ Ron. This is Hugot Radio on FEBC Radio. Here 104.3 The Way FM. Hello, kumusta ka? Magandang tanghali. Sana okay ka lang ngayon at kahit na may pinagdadaanan tayo ngayong pandemic at naka-quarantine tayong lahat ay panalangin kong nasa mabuti ka pa rin kalagayan at nasa mabuting kaisipan. Ngayon pag-uusapan natin ang mga tips na pwede nating magamit at masunod habang tayo ay under quarantine. May nakita lang kasi akong mga bagay-bagay sa paligid na dapat nating ayusin bilang mga masunuring mamamayan. Okay? Sana dito lang kayo ha. Huwag kayong umalis. Then wala naman kang gagawin. Kumakain kayo, enjoy your meal. And samahan niyo ako hanggang 1 o'clock ng hapon. At madali lang naman to. Okay? Tambay lang kayo dito sa Hugot Radio. Ako nga pala si Ronaldo. And kayo nakikinig sa Care 104.3 The Way FM. At mamaya, i-share ko sa inyo ang nakita kong isang post na nakapublic naman. So I think it's okay to share that dito sa ating show. And isa siyang Bicolano na nasa Chicago. At sabi niya mukhang tinamaan siya ng COVID. Kaya nga siya pumunta sa hospital para magpa-test. I-share niya yung mga naramdaman niyang symptoms na dapat nating marinig. Kasi mukha yatang marami sa atin na parang dina-downplay lang ang nangyayari sa paligid. Parang wala lang. Parang okay lang. Sige, jogging tayo in the morning. Lakad-lakad na walang face mask. Tapos pupunta ng beach para maligo. At kung saan-saan pumupunta at gumagala na wala man lang face mask. At nag-holding hands pa, pasway-sway while walking. Ay, nakong buhay natin. Pilipino, anong nangyayari sa atin? Pakinggan nyo yon kasi para naman matauhan yung mga natutulog na mga kaisipan natin. Okay, mamaya yan. Then, bibigyan ko muna kayo ng mga simple tips na pwede nating masunod at pwede nating mapakinabangan habang tayo ay nasa quarantine period dahil sa pandemic na dulot ng coronavirus na ito. Ang COVID-19 na nangyayari sa buong mundo, hindi lang sa ating bansa. Okay, light lang tayo ngayon. All the time naman, di ba? Kasi masyado nang mabigat ang mga nararamdaman ng mga tao. Huwag na nating dagdagan pa. But dadagdagan natin ng mga makakabuti sa atin. Okay? Mga bagay na pwede nating masunod. Alright? Keep it here sa Hugot Radio. Ito po ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Ronaldo. Listen up, kids, 1, 2, 3. It's as easy as ABC. I don't want you feeling bad, cause feeling sick can make you sad. Do it. This is real, it ain't pretend. You love your family and your friends. We should help each other out. Do these steps and dance it out. Wash your hands. When you got a cough, turn your head. Yeah, you gotta clean your space. This is how you keep germs away. Yeah, you gotta wash your hands. When you got a cough, turn your head. Yeah, you gotta clean your space. This is how you keep germs away. Everybody, wash your hands. Wash your hands. This is how a movement starts, when everybody does their part. Now you know just what to do. Show the world that they need to. Wash your hands. When you got a cough, turn your head. Yeah, you gotta clean your space. This is how you keep germs away. Yeah, you gotta wash your hands. When you got a cough, turn your head. Yeah, you gotta clean your space. This is how we keep germs away. Yeah, you gotta wash your hands. When you got a cough, turn your head. Yeah, you gotta clean your space. This is how we keep germs away. Let's say goodbye to the flu, goodbye to the cold, goodbye to coronavirus. Bye. Yo, these germs ain't got nothing on us. Even for the sniffles. Here 104.3 The Way FM. Welcome back. Ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa mga tips natin. Siyempre, nasa quarantine or corona season tayo ngayon. Coronavirus, pandemic season. Season ba?
Okay? Sana yung season na yan ay hindi yung nauulit na every year. Ano? Kaya mga show natin ay patungkol sa mga nangyayari muna sa ating paligid. Ano, stop muna tayo ng mga love advice na yan o kung ano mga heart problems na yan kasi hindi yan importante ngayon. Ano? Mas gugustuhin mo pang sumakit ang iyong puso at ma-heartbroken ka kaysa tamaan ka ng coronavirus. Okay? Okay, napapatawa lang ako pero hindi biro ito, ha? Ako'y seryoso, deep down. Nilalagyan ko lang ng humor ito kasi may mga tao kasing ayaw masyadong seryoso at natatakot na nga, tatakutin pa natin. Ano? Now, eto, kung gusto yung matakot. 104,775 nang namatay sa buong mundo. Okay? And good thing, 389,000 plus ang nakarecover at ang confirmed ay 1 million. 1.7 million. Global yan. Ano? Nangunguna na ngayon ang USA. Okay, sa confirmed cases and number of deaths. So USA, 500,000 plus ang confirmed, ang namatay ay 18,000 plus. Nangunguna dyan sa lahat. Ano? Pangalawa dyan ang Spain, pangatlo ang Italy, ang China, pang-anim na lang. Di wow. Okay. Sana naman maging kagaya tayo ng China na napakabilis ang kanilang pag-resolba ng kanilang problema na nanggaling din naman sa kanila. Ayaw ko nang dagdagan pa kung anong pang mga kwento yan, basta bahala na sila kung anong isipin ng iba dyan. Kasi naguguluhan na ako sa mga nakikita ko at nababasa ko. Kapag hindi confirmed, hindi ko na pinapatulan kasi talagang nakakagulo ng isipan. Okay? Sa totoo, nababawasan ang buho ko lalo. Okay, sige. Hanapin natin si Philippines kasi nandito tayo ngayon sa website ng coronatracker.com. Since sa Philippines tayo, as of this recording and today, meron tayong 4,428 confirmed cases. Well, 247 na ang namatay. Ang baba po ng recovered cases. Although mabuti yun, di ba? At least may naka-recover, okay? Pero mataas pa rin ang number of deaths. Sana mas tumaas ang number of recovery. Okay? At bumaba na ang number of confirmed cases. Ngayon, anong dapat natin gawin para makatulong tayo upang mabawasan naman ang dinadalang problema ng ating gobyerno? Yung mga tao nakikinig, sana naman po ay magkaroon tayo ng pagtulong na talagang galing sa puso. Kasi may mga tao talaga, tingnan mo, kanina umaga lang. Okay? Lumabas ako sa may gate lang namin. Okay, nakamask ako. Dala ko yung pang-spray kasi ini-spray ko talaga yung entrance namin everyday. Yung knobs, yung gate, yung hinahawakan, lahat. Okay, hanggang sa loob ng bahay. Nagmi-misting tayo. Ngayong paglabas ko, may nakita akong mga dalaga. 5, isang lalaki, tapos 4 na babae. Aba, naka-jogging pants. Naglalakad-lakad, naka-cellphone, lalalala. Walang social distancing. Parang walang kaalam-alam sa mundo. Sa pambira. Sabi ko, ano bang nangyayari dito? So, nung lumapit na sila, sabi ko, nako, iha, magmask kayo. Alam niyo ba, ang pag-jogging ay hindi na nga talaga inaalaw. Kasi nga, ang virus natin ay somehow nasa hangin. Kasi may nakita akong balita na ang coronavirus ay nakikita sa air samples up to 13 feet from the patient. Ibig sabihin, di ba, malayo yung inaabot ng coronavirus from the patient. Paano? Halimbawa, ulit kanina, same day. Okay? Siguro ang pagitan lang mga 5 minutes. Di nawala na yung sinabihan ko. Sabi ko, kung lalabas kayo, mag-face mask kayo, then wag na kayong munang mag-jogging dyan. Kasi hindi maganda para sa inyo. Hindi makakabuti. So, tumango-tango naman sila at nakinig, mabuti naman. Then after like 5 minutes, may mama. Ay, nako. Siguro mga nasa 60 plus na yon. Sige, jogging-jogging din. Alam ko kasi dito sa harapan namin, para tong subdivision, mukha lang. Tapos, meron ditong island sa gitna. So, dalawa ang kalsada, left and right. So, nandun siya sa kabilang dako. Nagjo-jogging siya, pero, pasintabi sa mga kumakain. Habang siya nagjo-jogging, inuubo-ubo. Tapos, yung nako. Yung ugaling Pilipino na kung saan-saan na lang magdudura. Ay, nako, pambira. Napapabuntong hininga na lang ako sa mga nakikita ko sa paligid. And, yun nga, di mo alam kung sino ang carrier ng virus. At yung taong yun, mukhang wala ding alam sa dapat gawin para hindi naman siya makahawa kung meron siya. So, yun,
naglakad lang, then buti na lang hindi siya doon sa may side namin gumawa noon. Kasi kung hindi, kung oo pala, ay baka nasabihan ko rin siya. Ano? Ako naman kapag nagsasabi ay nasa mabuti naman na tono. Huwag lang talaga akong abutan ng pagka... Bira naman yun. At iniiwasan kong mangyari yon. Kasi nung mga panahon, masyado akong mainitin talaga kapag mga ganon. Ngayon, habang tumatanda tayo ay nagiging mature na rin tayo. Ano? At hindi naman lahat ng tao ay may naaabot ang iyong isipan at iba-iba ang level ng understanding ng bawat isa sa atin. So, kailangan natin maging maingat sa pagsasalita natin. At ang tao naman ay nakikinig kung mabuti naman ang pagsabi mo sa kanya. Di ba? So, yun. Di ko siya nasabihan kasi malayo siya. Nakita ko lang talaga. Then, may isa pa. Isang grupo. Yun, sa unahan namin. Jogging. Hindi ba nila naiisip na every morning, although ang sarap ng hangin, malamig, yung init ng araw, yung sikat ng araw, papataas pa lang, hindi pa gaano mainit sa katawan. So, ang sarap maglakad-lakad at ang sarap mag-jogging sa labas. Pero, nakikita naman natin sa TV, di ba, ang mga nangyayari. Sana nga lang mas i-clarify ng ating government, local government, national, kung ano ba talaga ang dapat gawin ng mga tao. Kasi sa totoo lang po, sabi nga ng tatay ko, numero 1, pasaway ang Pilipino. Okay, bilang Pilipino, gusto mo bang ganun ang tag mo sa sarili mo? Ako ayaw ko. Well, ako naniniwala naman na mas marami pa naman mga Pilipino ang nakakaintindi at sumusunod. Pero marami pa rin talaga ako nakikitang pasaway. So sa tingin ko lang, kailangan lang talagang paintindihin kasi may mga taong hindi talaga naaabot ng isipan. Totoo to. Kahit sa klase natin, ako nga bilang guro, tinuturo naman sa amin may level kasi ang estudyante. No? Hindi lahat yan nasa upper level na isang turo mo lang nakakuha kagad. Meron dyan na kailangan ulitin. Meron dyan na kailangan ulitin ulit hanggang sa mga susunod na weeks. Diba? So yun. May mga level tayo sa intelligence natin. Okay? And multiple intelligences din. May mga tao naman na magaling dito, pero mahina dito, pero magaling naman siya dito, at magaling siya doon sa isa, pero yung isa hindi naman doon. Parang naintindihan niyo ako, hindi lahat tayo pare-parehas ang galing natin. So, sa ganito naman pamamaraan ng pagbigay ng information sa tao, kagaya nitong corona virus na epidemic natin, may mga tao talaga na kahit nanonood na ng TV, narinig na sa radyo ay hindi pa rin talaga maintindihan. At kailangan din talagang abutin ang kanilang mga kaisipan. Sana nga lang ay bigyan din ng ngipin ang ibang mga, may nababasa kasi ako dyan ng mga memos na ganito, dapat magsuot lang kayo lagi ng mask or social distancing. Ano kaya kung bigyan natin ng ngipin? Kasi ang Pilipino naman sa totoo lang talaga. Alam natin ito. Hanggat sa wala pa ay wala pa yan. Wala naman ako nakikita hindi naman yan totoo. Sa kapitbahay namin, wala naman di ibig sabihin, wala naman dito. Hanggat sa hindi siya tinatamaan, hindi yan maniniwala. So may mga tao talang ganon. And sana, yun nga, mas paigtingin, bigyan ng ngipin. Halimbawa, walang mask. Pag nakita kang walang mask, sige, warning. Kapag makita ko ulit na walang mask, di may fine ka na. 50 piso. Pag nakita ko ulit, 100 na. Diba? Kasi ang mga tao, kapag ganun, may isip baka mas mabuti pang magsuot na lang ng mask kaysa ibigay ko pa itong pera kong dito. Wala nang iba. Parang ganun. Ayun lang ang mga nakikita ko. Then, yun nga, jogging. May nakita akong balita na hindi naman talaga, inaalaw na sa ibang lugar yan kasi hindi naman makakabuti sa tao. Imbes na maging healthy ka, hindi. Sabi nga dito, kung kailangan mo talagang, kasi may mga tao talang runner, talaga nasa lifestyle na nila ang pagtatakbo everyday. So, paano ba magawa ito safely habang meron tayong ganitong concerns sa paligid? According dito, isa sa mga pwede mong gawin, pwede kang mag-jogging. As long as meron kang mask, number 1. Then, ang tanong muna, is it safe
to run outside. Oo naman, safe naman as long as you are running or you are doing it alone. Okay? Huwag ka nang magsama. Huwag na kayong magkumpul-kumpulan. Okay? Kasi kung halimbawa man ang dami nyo, may isa doon, di natin alam, carrier pala, tapos nagbahing, umubo, wala siyang mask. Yung droplets nun, kanina na-mention ko, up to 13 feet. Di ba? Ang nakitaan ng coronavirus sa air samples. Okay? According yan sa isang study. Imagine that. Tapos yung kasama mo bumahing o umubo, yung droplets nun nasa ere. Eh di na lang half mo. Akala mo, mag-exercise tayo tuwing umaga. May kasamang corona. Ganon. Ha? Ang corny. Di ba? Isipin nyo naman ang sinasabi ko. Di ba? Tapos, bumahing. Di ba sa atin? Pag mabahing or nagka-cough, tinatakpan ng kamay. Eh, paano yung kamay na yun to? Hinawakan ka. Tara pre, doon tayo. Ay, nako, pambihira. Hindi nyo ba yan naiisip? Ano? So, yon. Okay, sige. Pwede. Pwede naman, basta hindi sa crowded places. Okay, pwede kang mag-ano sa outdoor. Pero kung hindi naman ina-advise ng local government mo, sumunod ka na lang. Pwede ka naman mag-stationary run, di ba? Sa loob ng bahay mo. Kanina nga, may nakita ko, naglalakad-lakad lang siya dyan lang sa unahan ng bahay niya. Okay? Libot-libot lang siya. Brisk walking. Di ba? Talon-talon. Na ganun. Huwag ka nang magpupunta kung saan-saan. Kasi the more na lumalayo ka sa lugar mo, the more na nilalagay mo sa risk ang sarili mo. Okay? Mamaya, pakinggan nyo yung para naman, magkaroon naman kayo ng takot dyan sa katawan nyo. Parang hindi kayo natatakot sa... Although it's not, hindi ko naman ina-advise na matakot. Wala na. Ganun na nang lagi. Hindi. What I mean is, magkaroon naman kayo ng concern para sa sarili mo at sa pamilya mo. Okay? At nung marinig ko to, parang napaisip ako, nga, tama siya, no? Isa siyang Bicolano na taga-Naga. Kukunin ko lang yung audio niya at i-translate ko sa Tagalog. Kasi marami dito makikinig na hindi naman maintindihan. Yung part lang doon. At nasa Chicago siya. Pumunta siya sa isang lugar, sa hospital para magpa-check up at magpa-test. Kasi nag-quarantine muna siya for 13 days. Kasi sobrang, mahirap talaga yung kanyang pinagdaanan for the first 2 to 3 days. Pero imagine, nag-live siya 13th day na yon pero hindi pa maganda ang kanyang pakiramdam. Okay? So sana ay may makapulutan tayo ng aral doon. Okay, bago tayo pumunta doon, heto muna yung mga tips na pwede mong sundin habang hinaharap mo ang pandemic na ito with positivity and productivity. Kasi marami na tayong nararamdaman ng negativity, dahil dito. So sige. Okay, here's number 1. Di ba noon, may gustong-gusto kang course na gusto mong kunin? Ngayon sa Facebook, may mga nakikita kang mga post, di ba? Na get this course, na halimbawa, paano magkaroon ng negosyo, mga ganon. Meron naman yan, di ba? Nagbibigay ang mga experts ng mga ganitong mga lessons, courses na pwede mong mapanood sa phone mo, i-download mo lang after mong magbayad. May mga mura naman dyan. So maghanap ka na lang. Depende sa iyong hilig. Okay? Depende. Halimbawa, business, arts, kung ano man. Di ba? So, i-take mo yung course na yon habang mas marami kang oras ngayon. Pangalawa, magbasa ka. Okay? Marami ng tao ang hindi na nahihilig sa pagbasa. Kaya nga, mas marami ang tao ngayon ang, marunong magbasa pero hindi naiintindihan ang binabasa. Naku, nakakalbo ako niyan. Okay? Kapag may pinost ka, something na, okay, balik na naman tayo doon sa level ng understanding. So sana, huwag tayong ganun. At paano natin solusyonan yan ay maghilig tayong magbasa. Okay? Andyan yung mga information na dapat nating maintindihan. Ay nako. Kung hindi maintindihan, magtanong sa nakakaalam. Okay? Maging curious ka. Maging matanong ka. Inquisitive. Ang batang matanong ay matalino. Kaya kung may nakita kang bata na matanong, matuwa ka. Matalinong bata yan. Okay? And isa pa, pwede kang mag-organize ng paligid mo, ng bahay mo, ng kwarto mo na matagal mo nang hindi naayos. Maglinis-linis ka. Okay? I-organize mo yung mga junk nyo dyan sa loob ng bahay. Diba? Magiging accomplishment mo to. At matutuwa ka kapag nakita mo, ang linis. Diba? Maraming pwedeng gawin. Minsan, ito pa. Paglinis mo, may nakita kang mga dumi sa... Hindi lang paglinis kasi sa sahig Ang alam natin, maglinis ng sahig. Magtingala ka.
Ang dami kayong mga sapot ng nagagamba. Ano? Tapos yung dingding natin sa sobrang tagal ng hindi nalilinisan, yung mga lagi nating nahawakan, lalo na yung mga malapit sa pintuan, ay marumbi po yan. Ano? So, kuskusin naman natin. Punta ka ng kusina, maraming yang kukuskusin. Okay? Sa banyo, maraming lilinisan. So, maraming paraan. Huwag tayong magmukmuk na lang sa bahay kasi lalo ka talagang mahihirapan at mabobore kung wala kang gagawin. Yung tulog ka na lang ng tulog, nako, nakakamatay yan. Alam mo ba? Yung maraming tulog. Gusto mo nang mauna, bahala ka. Okay. Then next, pwede kang makipag-usap sa phone. Ngayon naman ay uso naman yung unlimited calls. Di ba? Tawagan mo naman yung mga kaibigan mo na matal mo nang hindi nakakamusta o kamusta kayo dyan, mga ganon. Para man ma-feel mo naman na meron ka pang ganon na pwede ka palang makipag-tara-tara. At ma-feel naman ng mga kaibigan mo na naalala mo sila sa mga panahon na ganito. Okay? Ang saya kaya sa pakiramdam yung kinakamusta ka. Di ba? So gawin mo sa iba para gawin din nila yan sa'yo. Ayun. Then, pwede kang gumawa ng playlist. Uso ngayon yung Spotify. Yung mga feel-good music. Okay? Gawan mo ng playlist yan. O kundi naman sa YouTube Music. Ayan. Para yun ang ulit-ulitin mong pakinggan. Feel good. And I advise naman na lagyan mo ng mga gospel songs. Kasi iba pa rin ang tama ng gospel songs. Okay? Yan. So, i-mix mo siya. Lagyan mo ng mga feel-good music. Then, ma-uplift ka ng mga gospel music. Okay? Then, mag-focus ka sa self-care mo. Sa sarili mo. Kung dati hindi ka mahilig maghilod kapag naliligo, gawin mo na ngayon para naman ay pumuti-puti ka. Joke lang. Para mawala yung mga libag na yan. Kasi most of the time, nung walang pandemic, lagi tayo nagpamadali, di ba? Ay, malilate na ako. Ayun, ligong pato ka na lang lagi. Di ba? Kuskusin ang mga dapat kuskusin. Okay? Pwede kang, kung may bathtub ka, sige. Ayan, mag-isoak mong sarili mo para naman mabigyan mo ng magandang karamdaman. Karamdaman. Pakaramdam ng iyong katawan. Okay, scrub your feet kasi matagal na panahon nang hindi na-scrub. Ang ganun. Maraming paraan. Self-care ang tawag dyan. Okay? Habang ginagawa mo yan, then sige, patugtugin mo yung yung playlist mo. O, di ba? Pwede ka din naman kumain ng ng homemade dinner. Alam mo ba, isa sa magandang effect ng pandemic ay yung makakakain ulit tayo ng homemade na pagkain. Dati-rati, lagi na lang tayo sa labas. Yung mga fast food na na nakikita dyan. Diba? Yung kamahal-mahal pero wala naman masyadong sustansya. Okay? So, yun. Then, habang ginagawa mo yan, sige, play ka ng soft music. Then, yun, drink ng maraming tubig. Tubig. Na-mention ko na to last time. Iba po ang alak. Iba po ang juice sa plain water. Okay? Now, try ka rin ng ibang recipe. Diba? Kung meron kang recipe book, okay, hanap ka dun yung madaling gawin. Kanina nga si Papa. Alam bang ginawa niya? Yung mga kanin na hindi nauubos, usually sa pagkaing aso na yan. Minsan sobra-sobra. Sayang naman. Ang ginagawa, kinukuha yon, hinugasan yung kanin, then ibibilad. Pag nabilad na, nag-dry na, gagawin siyang ampaw. Or, anong tawag nun? Rice pop ba yun? Pop rice? Ayun, ang sarap kaya nun. O, ganun. Kasi may mga bagay na hindi mo nagagawa dati at pwede mong gawin ngayon at mapakinabangan. Laman tiyan din naman yon, di ba? O kung wala kang makain, edi pwede naman yon. Lagay mo ng asukal. O, busog na. Okay, inuman ng maraming tubig. Ganun. Ito pa, sa mga mahilig magtahi, hanapin yung mga damit na may mga butas na. Okay? Yung mga wala ng buttons. Lagyan. I-repair. Ganun. Maraming paraan. Then, syempre, habang ginagawa mo yan, huwag mong kalimutan din na bigyan ng sustansya ang katawan. Sabi ko nga, kumain ng mabuti, then you take your vitamins. Importante po ang vitamina sa katawan at mineral. Okay? Hindi lahat ng vitamins ay nakukuha sa ating kinakain. Yung pagbilad sa araw, vitamin D, di ba? Bihira naman yung makita dyan sa counter niyan eh. So, libre naman yun everyday. Vitamin C, okay? Kasi kapag malakas ang iyong katawan, malayo ka sa mga viral infections or kung ano man na klaseng infection yan. Bacterial man yan or viral. Okay?
At alagaan lagi ang sarili. Maghugas lagi ng kamay bago kumain. Yan. Now, pagkatapos mong kumain, nagpapatunaw-tunaw. Maghanap ka ng mga magagawa. Gumawa ka ng paraan para madagdagan ng kalaman mo sa mga words. Magano ka ng mga puzzles, crosswords, mga ganun. Di ba? Para naman yan sa health ng iyong kaisipan. Di ba? Hindi lang puro physical. Kailangan din nating mental health. Alright? Then, kung mahilig kang magsulat, noon ako ay nagsusulat, nagbablog ako, ngayon hindi na, vlogging na. Social. So yun, pwede mong balikan yung mga old habits mo, di ba? Balikan mo yung old blog website mo, ganon. Pwede, di ba? I-rediscover mo yung dati mong ginagawa. Kung nagdo-drawing ka, mag-draw ka. Di ba? Mga ganon. And kung hindi naman, pwede kang matuto ng bagong instrumento. Kagaya ng pamangkin ko, ilang buwan na siyang nagigitara, ngayon ang galing na. So, parang naiinganyo akong bumalik ulit sa pagigitara. Kasi nung elementary, ako ay nagigitara. Nung pagpasok ko ng high school, nakalimutan ko na. Wala na. Okay, so parang yun. Parang gusto ko siyang gawin ulit. And, well, bawas-bawasan naman. Although it's good, it's a good feeling na naghahanap ng mga items sa Lazada, Shopee. Iba kasi ang feeling kapag may nabibili ka. Totoo yan. Pero isipin mo naman na hindi ito ang panahon para gumasto. Okay? Pwedeng bilihin yung mga necessities. Halimbawa, wala ka mabilihan ng mask dyan sa tindahan sa labas, di baka maka-order ka. Mga ganun bagay. Vitamins, mga ganyan. Pero huwag na yung mga iba-iba kung ano pa man na mga hindi naman kailangan. Alright? So ito lang ang mga counting mga tips lang na pwede mo masundan ngayon habang nasa quarantine period pa tayo. Kasi sa totoo lang, in-extend na po ang ang period na ito hanggang sa katapusan ng Abril. Ngayon, sa tingin mo, okay, usapang real talk daw tayo. Sa tingin mo kaya, hanggang 30 lang talaga yan kung hindi ka susunod sa mga pinapasunod ng gobyerno? Yung mag-wear ka ng mask, huwag kang maglalabas para hindi ka madapuan ng sakit. Alam mo ba, according sa isang study sa ibang bansa, hindi po advisable na ihinto or i-lift agad ang quarantine kapag hindi pa nadidiscover ang solusyon sa virus. Okay? Hindi po advisable yon. Kasi maaaring magkaroon ulit ng another wave, okay, na posibleng magiging mas malalapas kaysa sa dati. Kaya po, ito, para hindi na kayo masaktan, kagaya ng pag-iwan ng yung boyfriend sa iyo o girlfriend sa iyo, huwag ka na mag-expect ng mga bagay-bagay. Okay? Sumunod na lang. Yung lockdown na yan, sana matapos na ang ating problema. Pero hanggat mayroon pa pong kaso sa paligid at sa buong mundo, asahan mo, i-extend pa rin yan. Pero itong problema natin, hindi po unlimited ang pwedeng ibigay sa ating tulong ng ating gobyerno. Okay? Sa mga nakaka-receive po dyan ng mga assistance galing sa ating gobyerno, gamitin naman po ninyo sa mabuti ang perang nakukuha nyo. Kasi may mga nakikita akong mga videos dyan na ang iba sinusugal, ang iba kung ano-anong ginagawa, iniinom, sinasabong, imbes na para sa anak. Ang iba, i-enroll yung anak. Kasi I think may additional, yun eh. Hindi ko lang alam talaga masyado. Tapos, hindi naman pala itutuloy. Pero sana, gamitin nyo habang meron pa. Kaya sabi nga ni President Duterte, naawa ako sa mama at kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mukha. 75 years old na ang mama. Maawa naman kayo at sumunod naman kayo. Sa mga kontra ng kontra dyan, hindi to ang tamang panahon. Saka na yan. Okay? Pag natapos na ang coronavirus na to, sige, ilabas mo ang pinipigil mong galit sa isang tao. Pero hindi po advisable yon. Kasi the more na nabubuhay ka na may galit sa puso mo, hindi ka magiging masaya. Okay? Matutong magpatawad. Hindi siya ang binoto mo at siya ang nanalo. Hayaan na lang natin. Ito po ang panahon para magtulong-tulungan tayo kasi ang kalaban natin ay hindi ang kapwa Pilipino. Okay? Kalaban natin, hindi natin nakikita. Ang pangalan niya ay si Corona. Okay? Alias COVID. Okay? Mag-ano po tayo? Maging understanding po tayo sa mga panahon ngayon. Ano po? Tapos kapag nag-share ka ng mga information sa social media, sana mo muna. Double check. Ito ba ay totoo? Ito ba ay haka-haka lang? Kuro-kuro? Gawa-gawa lang. Okay?
At i-share ko lang ulit, I think di ko pa ito na-share sa inyo. May isang balita. Babayad ako sa inyo basta bigyan niya ako ng trolls para i-promote ako. Ganon. Yung isa naman, babayad ako para sirain yung isang tao. Alam mo ba, ang per agent, meron siyang hinahawakan na 200 accounts. At dapat gawin niya itong authentic looking para hindi pagdudahan na bogus account. Kung ako ay isang ahente, meron akong 200 accounts. Imagine every day, every night, the whole day, yun lang ang gagawin ko. I-update ko mga yon at gagamitin ko mga yon upang makakreate ng division or upang ipagtanggol ang isang tao, upang sirain ang isang tao. Okay? Kaya po, bakit ko sinasabi ito? Kasi hindi po talaga dapat pinapaniwalaan ang mga bagay-bagay na nababasa mo at nakikita sa social media kung ito ay hindi naman talaga galing sa mga networks, agencies na talagang recognized ng ating government. Huwag mong i-share yan kung hindi naman yan galing sa mga nabanggit. Kasi malamang hindi yan totoo. Totoo, nasa social media detox ako ngayon. Naka-deactivate po ang aking Facebook kasi talagang nauubos ang aking buhok. Na-stress talaga ako. Kaya doon ulit ako sa kabilang dako ng aking account na very limited lang ang nakikita ko. Fina-follow ko lang talaga yung mga pages na talagang totoo. Wala doon yung mga kaibigan ko na mga mahilig sa mga fake news. Wala doon yung mga kaibigan ko sa social media na sobrang tatalino. Diba? Ang pagiging matalino naman ay okay. Basta ginagamit sa kabutihan. Kasi hindi po nakakabuti sa nakakabasa kung tayo po ay nagpo-post ng mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong sa iba. Ayan. Huwag po tayong maging masyadong proud. Okay? Bawasan, tanggalin ang ating pride. Kasi hindi naman po talaga ito nakakabuti. Actually, sabi nga sa isang post, ang isang tao daw na pilit na naninira ng iba, siya po ay ang taong ang baba ng tingin sarili. Kaya wag naman sana. Okay? Huwag na tayong maging ganon. Kasi hindi po talaga makakabuti sa iba, pati na rin sa sarili mo. Tsaka yung hate, alam mo ba, ang hate, hanggat sa nandyan yan sa puso mo, hindi ka magiging panatag, walang peace sa buhay mo. Okay? Sige. At pakinig ko na sa inyo yung dapat yung mapakinggan nang matapos na ang mga bagay-bagay na yan. Sige. Okay, pakinggan nyo to ha. Wala masyado tayong music ngayon kasi importante itong dapat yung mapakinggan. Ito po ay isang live video, audio na lang, ng isang Bicolano na nasa Chicago na tinamaan ng coronavirus. Okay? I-share niya yung mga symptoms na kanyang naramdaman dahil dyan sa virus na yan. Virus. Okay? Kahit pa yung pag-pronounce ng isang mama, ginagawan pa ng issue. Oy, alam niyo ba, may isang doktor na nagsalita din na virus. Anong mali doon? Diba? Siya, sige na. Pakinggan natin to. Kayo nakikinig pa rin sa Hugot Radio. Ayan ang mga hugot. At ito po ang Care 104.3 The Way FM. Nga pala, ito ay isang audio version ng isang live video ni Prince Edward King. Galing ito sa kanyang Facebook account. You can just look for his Facebook account. Nandun siya sa loob ng kanyang kotse. Bago siya lumabas, papunta ng hospital para magpa-test ng kung meron siyang virus. Na-share niya muna yung mga symptoms na kanyang napagdaanan dahil pasok ito sa mga symptoms na sinasabi kapag ikaw ay tinamaan ng
COVID-19. So sa mga hindi makakaintindi kasi in Bicol ito, mamaya i-share ko na lang sa inyo yung mga points para mas maintindihan nyo naman yung kanyang sinabi. Okay? Mga Bicolanos, pakinggan nyo to. Hello guys, maraming na aga po sa Indo dyan sa Naga. Ning araw po kaniyo, ganyan pong aga, hapon igdi, ganyan pong hapon igdi, naka-schedule ako for COVID testing. Aaramon, ganyan aldaw kung nagpositibo ako sa COVID-19. Ngunyan lang kaya ako nakapag-decide na magpa-schedule igdi sa hospital for testing dahil ngunyan lang ako naka-recover, nakakuaning kusog na makaluwas. Dahil halos 13 days akong naka-quarantine. Pigsara sa diri ko lang, pigbulong ko si sa diri ko, piglabanan ko si gabos na simptomas kang COVID na naku ako within 13 days. Bali si first 7 days ko miserabling maray si buhay ko. Nakakuha ako ng grabing simptomas. Arog kang first day ko kaidto kang March 26. Nag-chills ako ng grabe, nagkaigo ako ng severe fatigue and weakness. Then nagturog ako ning mga alas 7 ng banggi dahil maluluya talaga si pagmati ko, nagchichills ako. Then iniisip ko, pag nagturog ako, baka niya ako makarecover ako. Tapos sabi ko, baka karakalintura lang, baka malain lang ang buhay ko, baka na-stress lang ako. So sabi ko, baka pag nagturog ako ng 11 hours, makakarecover ako. But sadly, kang pagmata ko, the next day, grabe na sinimati ko. Nagkaiguan na ako ng excessive sweating. Grabe na ang muscle pain ko. Grabe na ang headache ko. Ang eye pain, garatok ang mata ko. Nagkaiguan ako ng sweating, ng sobra. Then, the next day, nakamati na ako ng pagkawara kang sense of taste ko. Nagdire-diretso pa manggara si kalintura ko hanggang sa katulong aldaw. Then, pag ikatulong aldaw, sabi ko, ang kusog ko mayo na talaga. Pabagsak ang ang strength ko. Mayo na ako ng ganang magbuhat, then ako nagkakakan. Sabi ko, grabe ang inabot ko digdi sa virus na ni. And luckily, igo akong tugang na nasa London. Inapudan ako, ta si mama nagsumbong na sa iya. Sabi niya, ngaya, reparohon mo si tugang mo, nasa siri ngaya, grabe ang minamati. Baka grabe na ang tama. Apudan mo, i-check mo siya. So nag-apod sa kuya ang tugang ko and my wife also. Pig-check ako kan duwa. Tapos pigpara-encourage ako kan tugang ko na kung tano tumakulog ang payo ko dahil grabe ang electrolytes na nawara sa awa ko. Grabe ang waste na nawara sa awa ko dahil nga ni grabe ang sweating ko. 4 na aldaw, halos tulong aldaw akong dire-diretso arog kaning sweating. Tapos grabe ang weakness, muscle pain. Grabe ang kalintura. So, i-explain ko po sa Indo kung ano naka-recover ako ngunyan, paluway-luway, but nasa recovery stage na ako. Pero still, I'm not really feeling well. Malain po mangyari ang buhay ko hanggang ngunyan. Kaya po nga ni ngunyan, yaon ako ngunyan digdi sa North Shore University Healthcare System dahil iti-test ako ngunyan for COVID testing. Nagsishake pa ako ngunyan pero dikit na lang. Bako ng araw kang grabe si dati. Grabe talaga. So, paano ako naka-recover? Paluay-luway. Tutok doon ko po ka mo. Naka-recover ako paluay-luway dahil inot na inot, ang lawas ko kaya pa man, makusog ako eh. Hubin pa man ako, 39 pa sana ako. Si first 2 days ko, miserable.
Kang ikatulong aldaw, yun ito, grabe na si kulog ang payo ko, nausea and vomiting, nagsusuka-suka na ako, grabe ng diarrhea ko, grabe na ang kalintura ko, nawara na si sense of smell and sense of taste. Kaya main akong gana talaga magkakan. Nagtimpla ko ng kape, sarong kutsaritang kape, tulong kutsarang gatas, tapos may kabang kutsarang asukar. Tinimpla ko yan, tapos sabi ko, gusto ko mainitan ng hawak ko. Kang ininom ko po yan, tubig, as in tubig ang lasa. Sabi ko, natakot ako tanawara si sa ko yung sense of taste. Mapaito ng paglasa ko. Then the next day, yun itong sige, nagpupuot ang dagan ko. Madalion maalang ang mga mucus. Ang virus na ni ma-create siya ng phlegm. Ma-create ng phlegm sa hawak mo, pero siya man lang din ang mapakaskas ng paalang. Aalangon niya tulos. So, uminapod sa kuantugang ko, sabi niya, sa kutsagom ko, sabi kan duwa, arong nga kaning gibuhon mo, magparainom kaning, magbakal kaning, as mas kung makakaya mo, magluwas ka, maggrocery ka, magbakal kaning batag, magbakal kaning fluids and electrolytes, araw ka itong Powerade. Ang nakatabang sa kong maray ang Powerade. Itong energy drink. Sabi kang duwa, dahil kaya ngayon sa loss, dahil kaya ngayon nagparaswet ka, nawaraan ka ngayon not only liquid, but also electrolytes ang nawara sa imo. So dali-dali, nagbakal ako ng Powerade. Umininom ako ng 2 litro. Grabe na si kapahaan ko. Then, nagturog ulit ako. After 4 hours, pag mata ko, nawara si kulog kang payo ko. Grabe ang tabang kang fluids and electrolytes. Kag nag-inom ako ng fluids and ng Powerade, naka-recover ang kulog kang payo ko, nawara. That means, nakaigo ako ng strength na maghiro. So nagpakusina ako. Kapag pagpakusina ko, yun na ito, nag-testing ako magtimplang kape, nawara na si sense of taste ko, nawara na si sense of smell, and then nadidevelop lalo ang grabing fatigue and weakness. Malala po, sabihin ko po sa endo, ang makakagadan sa to digdiyo, ang severe weakness and fatigue. Talagang papaluyahon ka kang virus, di mo maaaraman kung saan naghali ang virus. Yan ang di mo maintindihan kung saan naghali talaga siya. Di mo maintindihan kung ano ang ginigibo niya sa hawak mo. Inipong COVID na niyo, just to tell you, just to inform you po, ang COVID na niyo, pag luminaw ini sa hawak mo, mayo ka ng ibang magiginibo. Is to accept it. Akoon mo siya, then, tanggapon mo na ang virus na ang gigibuon sa hawak mo, lalamasahon ka. Whether you like it or not, lalamasahon ka. Iyan ang virus. Iyan ang katotohanan. Dawa, gurano ka pa kusog na tao, lalamasahon ka talaga ni, maikadigding magiginibo. Ano ang gigibuhon mo? Tanganin mag-survive ka. Ang kaipuhan mo, fluids. Fluids ang kaipuhan mo. Tanganing malabanan mo siya. Fluids and electrolytes. Permi kang may ang ginagamit ko po digdi Tylenol. Every 6 hours nagiinom ako ning sa kalintura. Tahalang kawon ang fever mo digdi dahil nga ni viral. Iba po ang fever kang bacterial sa viral. So halang kawon ang fever ko. Kaya po mong i-monitor also ang sa imong temperature. Kaya dapat igwa ka ning 2 Tylenols every 6 hours. Since sa Pilipinas mayong Tylenol, ang Biogesic siguro pwede na. Dahil ka magpabaya sa temperature mo. Kung gusto mong makaligtas digdi, atuman mo ang temperature mo. Atuman mo ang sa imong fluids and electrolytes. Tadigdi, i-drain ka ng virus, tatanggalon ang sa imong kusog. And dakulaon na bagay ang fluids and electrolytes, yun na itong Powerade. Sika sa nang inom. Tubig, Powerade. Ngunyan, mandikit-dikit ka yan, madidevelop
ang ano mo, ang lung, ano mo, congestion, grabe, magabat yan. Dry cough, dahil mo may expectorate ang abo mo dahil ang plemang ginigibok ang virus hawak mo, pinapaalang niya tulos. Inamati ko po yan. Sir to God, grabe yan. Hanggang ngunyan. Kaya nga naiyan ako digdi. Mapa-reset ako ng antibiotic ta. Di ko na kaya ang lungs ko. Magabat talaga. So, ano ang remedyo pag ika ng luluya? First, fluids and electrolytes. Agapan mo ang kalintura mo. Agapon mo. Mag-inom ka ng Biogesic or kung may Tylenol ka, Tylenol. Banatan mo ng Tylenol. Dapat maagapan mo ang temperature. Maagapan mo din ang fluid sa hawak mo. Next, ang aagapan mo po ang sa imong lungs. Ang lungs mo titirahon kang virus. Magrabe magabat sa magabat yan. Anong solusyon dyan? Ito pong steam inhalation dako laon na bagay. Mayo pa kung bang ginibo kay tupig para tubod ko si sabi ni Mrs. Tapos na Romano. Nagpapakaga ako ning halos kabangang galon na tubig. 1/2 gallon of water, 3 kutsarang asin, tapos dikit na Vicks, haluan mo. Pero kung mayong Vicks, ang asin sapat na. Ang ginigibo ko, pagkakalaga, nilalag ko sa bowl, tinatransfer ko habang mainiton, susukluban ko ang sadiri ko ning tuwalya. Itong asin tahob ang muka ko, tahob ang payo ko, dawa gura anong init, dawa gura ano pong init, singhuton nindo, hanggang garon nasusulo ang dungo mo. Sige sa nang laog itong grabing steam. Malaog yan sa hawak mo hanggang mamamati mo, nagmamaray-maray ang pagmati mo, naliliquify si sa imong lungs na dry. Nakakatabag na maray ning grabe. Day ka digdi makakahiro ning grabing tultul ta. Dikit mong hiro digdi ma-collapse ka. Dati itong nahihiling ko sa mga sa Facebook videos na itong sa China na naglakaw lang, biglang natumba. Di ako akala ko suruba-suba lang, akala ko kalukuhan lang. Kang namati ko na ni, kang nagkaigo ko ni, nagtubod na ako, sabi ko, totoo pa lang talaga. Igdi sa virus na ni, pag tinamaan ka, papabagsakon ang sa imong strength. Talagang weakness, grabe ang sobra ang pagal mo, ang fatigue. Grabe, talagang di mo maaraman kung saan ninuhugot na pinapaluya ka niya. Kaya dikit lang na hero mo, ang tendency, madidismayo ka. Di ka magkatrabaho. Before pa po kami nag-misting sa Naga City, kang sub-pressure washing, before pa ako nag-order ng misting dyan, namamati ko na ni. Sabi ko, dapat mag-ibon ang misting. Natatakot din ako na mangyari sa mga tugang ko, magurang ko, sagud lalo na sa mag-ina ko, sa aki ko, habo ko sila maka-experience kani. Dahil magabaton talaga. Sineseryoso ko ang tungkol digdi sa COVID na niyo dahil uni pa ako ngunyan. Yaon pa ako digdi ngunyan sa Chicago. Grabe na po ang kaso digdi. Dahil nagsusuba ang virus na ni. Even igdi sa Amerika na sobrang kakusog na bansa, tinira-tira ng COVID. Kaya makatakot po ang laban igdi. Iniyo ang healthcare system igdi maray na, makusog pa. Ano pa daw sa Pilipinas na makahirakon diyan kung taramaan ka mo diyan. Kulang ang satuyang facilities na pwedeng mag-accommodate ng mga COVID patients. So ano po ta nagpo-post ako, nagla-live ako ngunyan. Gusto ko lang po kamo ning tawan ning warning na kung ako papapilion, di bali nang may dikit nakakulangan sa pagkakan. Dahil lang po kamo tamaan kani. I am telling you, pag tinamaan kamo kani, kung maluyang resistensya nindo, pitas ang buhay nindo digdi. Pag maluya din pag medyo, ibig ko sabihin, pag medyo talaga may edad-edad na, base sa experience ko, pag may edad-edad na, dahil makakasurvive. Dahil makakasurvive digdi pag may edad-edad na. Delikado talaga. May gadanan ng tao sa virus na ni.
Lalo na kung dahil nindo aram ang measures na susundon nindo for you to survive. Dapat, pag tinamaan ka mo kaniyo, igwa ka mo kan sinarabi ko, igwa ka mong Vicks, igwa ka mong steam inhalation, igwa ka mong Powerade, itong energy drink na electrolytes, fluids and electrolytes replacement, igwa din ka mong Tylenol or kaya may tambak ka mong Biogesic. Tandaan po nindo, 13 days ko na ngunyan, but I'm still struggling. I'm still fighting sa COVID infection na ni. Ang reason kung taano ako maluya dahil ang kaakibat po, ang kasabay po kang COVID. Pagpawara na ang sa imong virus, ang tendency nagde-develop ang pneumonia. May iwawalat sa imong pneumonia. Arog sa kuya, ang feeling ko may mild pneumonia ako. Yun na ni si result kang sa kuyang halawig na pakikilaban, pakipagtunggali sa virus. Ang winalat sa kuya, pahali naman ko na siya, pero winalatan akong sailing ko mild pneumonia. Kaya yaw na kung di sa ospital, bako sana i-check kung igo ako ng COVID, but also to help me about this pneumonia. Ngunyan po, digdi sa hospital, ang nahihiling ko, sige nga ralaog digdiyo, puro mga COVID patients ni. Which is I'm belong. Sindagabos dyan nakamaras, malaog dyan ta mapatrest, and then mapacheck up kung anong dapat gibuon sa imo. Update ko po gari ka mo ratyan, hapon na, kaya po ko ng habok ko, actually habok ko talaga, kung ako lang masusunod, habok ko maglaog sa ospital. Habok ko, takot ako sa laog. Grabe nga niyang kaso. Sabi ko baka dyan lugod ako mairido. Pero may na akong choice. Kaya po ko nang lumaog, grabe na ang pangangaipo ko, ning solusyon sa dagan ko, digdi sa na-develop na pneumonia or kung ano man hindi ko paaram. So guys, otrohon ko po sa Indoga Boss. Seryosohon nindo ang COVID na ni. Magsunod kita sa quarantine. Mag-stay sa laog kang harong. Kasi nasabi ko po sa Indo, kung tamaan ka mo kani, mas gugusto nindo ang gutom. Mas gugusto po nindo ang gutom. Pag tinamaan ka mo kani, I am telling you guys. Kamong mga makukusog, mga hubin, kayang-kaya nindo ni. Nagtutubod ako kayang-kaya nindo ni. Pero ang simbag ko sa Indo, kaya daw ka mga mahal nindo sa buhay na maluluya na. Si may mga tama, si may mga edad. Kaya nindo do silang isakripisyo dahil sa katagasa kampayo. Dahil ka mo magsugal. Di baling gutom. Malawag na ko. Okay guys, bye-bye. So ayan, narinig niyo yung sinabi ni Prince Edward King. First 3 days, worst feeling ang nangyari sa kanya. Pinost niya pala ito noong April 8. Ang mga na-experience niya ay dry cough, chest pain, heavy lungs, weakness, muscle pain, fever, headache, nagpa-vomit siya, nagda-diarrhea, at nawala ang kanyang sense of smell and taste. So, grabe, no? Pati yung fatigue, grabe. Sabi nga yung term niya is lamasahon. Meaning, in Tagalog, talagang, kumbaga, parang gugulpihin ka. Yan ang description niya sa sakit. Yung sakit na daw yon ay nag-create talaga ng maraming phlegm. Pero mas madali siyang mag-inog. Kaya tingnan mo kapag mayroon kang sipon, di ba parang ang bigat sa likod, sa chest, di ka makahinga, hirap kang huminga, ganun. So ang ginawa niya ay 4 na bagay na nabanggit. Kasi bumili siya ng fluids, like yung energy drink na na-mention niya. Kasi sa sobrang dami niyang na-vomit at nabawas sa kanyang katawan through pagbawas ng sa kanyang tiyan, nagkaroon siya ng loss of liquid and yung electrolytes. Kaya yung energy drink na like Powerade, wala yan dito yata sa atin. Parang Gatorade. Bumili siya ng marami noon para ma-replenish ang nawala sa kanyang katawan. And uminom siya ng maraming tubig. Then bumili din siya ng banana. Importante yun kasi rich in potassium yun.
Kapag naubos ang potassium mo, kailangan magpanghinaan ka ng katawan. Then bumili siya ng paracetamol. Uminom siya every 4 hours kasi mataas talaga yung fever niya. Kailangan mong i-monitor ang fever mo kasi sabi nga ni Dr. Ong, hindi pwedeng tumaas lagi ang fever kasi delikado yan sa tao. So to monitor that, dapat meron kang yung pang-check ng temperature, okay? At dapat marami kang nakatagong paracetamol. Then yung pang-apat na ginawa niya, since hindi siya makahinga, sobrang bigat ng lungs niya, yung steam inhalation. Sa palanggana, nagpakulo siya ng tubig at nilagyan ng 3 tablespoon na asin and nilagyan niya ng Vicks. Kasi yung Vicks parang may menthol yun eh. So yun ang home remedy niya. Then, habang mainit pa, nag-cover siya ng towel para hindi makalabas yung steam at sininghot niya yung steam hanggat sa makapasok sa kanyang lungs. So naibsa ng bigat ng kanyang nararamdaman dahil dry cough daw ang kanyang na-experience. Masakit yun sa lalamunan, masakit yun sa likod, mabigat. So by doing this, yung steam inhalation, parang nabibigyan ng gaan ang lungs mo na dadaluyan ng mist or yung steam at hindi siya nagiging dry. So yun, at yung isang bagay na tumatak sa aking isipan na sinabi niya, mas gugustuhin mo pa daw na magutom kaysa tamaan ng coronavirus. Oo nga daw, kayang-kaya ng mga medyo bata pa ang sakit na yan. Posible kasi 39 years old pa lang siya, kaedad ko. Kaya. Paano? Kung yung kasama mo sa bahay, yung mga magulang mo, mga matanda na may mga underlying conditions na rin, paano kung sila ang matamaan yan dahil sa katigasan ng ulo mo? Labas ka ng labas dyan, carrier ka na pala. Okay lang sana kung ikaw lang, di ba? Paano yung mga mahal mo sa buhay? Kaya tama nga naman siya, huwag nang matigas ang ulo kasi para naman ito sa sarili mo at sa mga mahal mo rin. Ang sakit kayang makita na naghihirap ang mahal mo sa buhay dahil sa kagawan mo. Okay? Sa mga matagaso ng mga alimantak dyan, mga payo, mga Bicolano, sa mga matigas ang ulo dyan, makinig po tayo. Okay? Kung lalabas, kung may kailangan lang, basta nakamask ka at pag uwi mo, may second video pa nga siya, nakita ko. Ang suggestion niya, bago ka pumasok sa bahay, dapat dun pa lang sa gate, nakabihis ka na. Kung pwede nga lang, meron doon mini shower section at dun ka na magbihis. Magsabon ka bago ka pumasok sa bahay. Kasi kumakapit po sa damit, sa katawan mo, ang virus na yan. Yung sapatos, tsinelas, iwan na sa labas. At i-disinfect din. Ang ginagawa ko dyan ay inispray ko siya ng tubig na may chlorine. So yun, sundin po natin ito para matapos na ito. Kung gusto mong matapos agad ito, magtulungan po tayo. Okay? So, hugs, Kyrians, sana may natutunan kayo sa ating show today. I-share nyo naman yung natutunan nyo para naman hindi nyo lang ito mapakinabangan, pati na rin sa mga taong importante sa iyo. Okay? So, inabot na po tayo ng oras. Maraming salamat at abangan nyo ulit ang Hugot Radio. Siyempre sa Care 104.3 The Way FM sa susunod na Sunday, 12 noon hanggang 1 o'clock. Ako po si Ronaldo ng Hugot Radio. Maraming salamat. God bless you. Always pray. Matatapos din ito. Si Lord ang bahala sa lahat. Kapit lang tayo sa Kanya. Bye for now.